Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay naroon ang isang maliit na nayon na napapaligiran ng malalawak na bukirin, malinaw na ilog at makakapal na kagubatan. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon. Bawat umaga ay maagang bumabangon ang mga magsasaka upang magbungkal ng lupa, habang ang mga mangingisda naman ay sumasagwan sa ilog upang makahuli ng isda. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa mga lansangan at ang matatanda ay nagkukwentuhan sa ilalim ng matatandang punong kahoy. Ngunit sa kabila ng kasaganahan ng nayon ay may isang taong halos hindi pinapansin ng karamihan. Siya ay isang matandang pulubi na ang pangalan ay Mateo. Matagal na siyang walang tahanan. Ang kanyang tinitirhan ay isang lumang kubong halos gumuho na sa gilid ng kagubatan. Ang bubong nito ay maraming butas at ang dingding ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan. Sa araw-araw ay naglalakad si Mateo sa nayon upang humingi ng kaunting pagkain. Hindi siya namimilit. Tahimik lamang siyang lumalapit sa bawat bahay at magalang na bumabati. Kung may magbigay ng isang pirasong tinapay, taos puso siyang nagpapasalamat. Kung wala namang maibigay, ngingiti lamang siya at aalis ng walang hinanakit. Kilala siya ng lahat bilang isang mabuting tao. Hindi siya kailanman nagsinungaling. Hindi rin siya nagnakaw kahit minsan ay halos ilang araw na siyang walang makain. May mga batang nanunukso sa kanya dahil sa kanyang lumang kasuotan. Ang ilan ay tinatawanan ng kanyang kupas na sombrero at lumang tsinelas. Ngunit hindi siya nagagalit. Sa halip ay nginingitian lamang niya ang mga ito at ipinagdarasal na sana ay lumaki silang mababait. May isang matandang babae sa nayon na madalas siyang bigyan ng pagkain. Sinabi nito minsan kay Mateo, "Hindi man kita kayang tulungang yumaman, nais kong malaman mong may mga taong nakakakita ng kabutihan mo." Ngumiti lamang si Mateo, "Hindi po kayamanan ang pinapangarap ko. Ang mahalaga ay may lakas pa akong mabuhay araw-araw." Lumipas ang maraming taon na ganoon ang kanyang pamumuhay. Isang umaga, habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, may narinig siyang mahinang daing. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makita niya ang isang maliit na usa na naipit ang paa sa pagitan ng malalaking ugat ng puno. Maingat niya itong nilapitan. Hindi siya natakot kahit maaaring sipain siya ng hayop. Unti-unti niyang inalis ang pagkakaipit ng paa nito hanggang sa tuluyang makalaya ang usa. Hindi agad umalis ang hayop. Tumitig muna ito kay Mateo na tila ba nagpapasalamat bago dahan-dahang tumakbo papasok sa kagubatan. Napangiti ang matanda. "Salamat at ligtas ka na." Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Hindi niya alam na may isang pares ng matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa likod ng malalaking puno. Hindi iyon tao. Isa iyong nilalang na matagal nang nagbabantay sa kagubatan. Tahimik lamang itong nagmasid habang unti-unting naglalaho si Mateo sa malayong daan. Kinagabihan, muling bumuhos ang malakas na ulan. Tumutulo ang bubong ng kanyang kubo kaya napilitan siyang umupo sa isang sulok habang yakap ang lumang kumot. Sa halip na magreklamo, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpasalamat pa rin. "Maraming salamat sa panibagong araw. Sana'y may magawa pa akong mabuti bukas." Hindi niya namalayang sa labas ng kanyang kubo ay muling naroon ang mahiwagang nilalang na nagmamasid sa kanya. Unti-unti itong naglaho kasabay ng malamlam na liwanag ng buwan. Pagsikat ng araw ay muling naglakad si Mateo patungo sa nayon. Mahina pa rin ang kanyang katawan dahil kakaunti lamang ang kanyang nakain noong nakaraang araw, ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa.
Habang naglalakad siya sa isang makitid na landas na bihirang daanan ng mga tao, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Mas malamig ang simoy ng hangin, mas mabango ang amoy ng kagubatan, mas maliwanag ang sikat ng araw kahit natatakpan ito ng makakapal na dahon. Habang papalapit siya sa isang maliit na parang, may nakita siyang isang bulaklak na hindi pa niya kailanman nasilayan. Ang mga talulot nito ay kumikislap na tila yari sa ginto, ngunit banayad lamang ang liwanag. Ang gitna nito ay kulay bughaw na parang malinaw na langit, at ang mga dahon ay kulay esmeralda. Hindi ito ordinaryong halaman. Habang nakatingin si Mateo sa bulaklak, may nakita siyang isang batang babae na nakatayo sa tabi nito. Nakasuot ito ng puting kasuotan na tila hinabi mula sa ulap. Mahaba ang kanyang buhok at kumikislap ang mga mata na parang mga bituin. Tahimik lamang itong nakatingin kay Mateo. Nagulat ang matanda ngunit magalang siyang yumuko. Magandang umaga. Ngumiti ang batang babae. Magandang umaga rin. Hindi ba mapanganib ang manatili rito ng mag-isa? Hindi. Tila ba may hinihintay ka? Tama ka. Sino ang hinihintay mo? Isang taong may tunay na kabutihan. Napatingin si Mateo sa bulaklak. Napakaganda nito. Nagustuhan mo ba? Opo. Hindi mo ba nais pitasin? Umiling agad si Mateo. Hindi. Bakit? Hindi ko ito pag-aari. Kahit walang makakakita? Hindi pa rin. Kahit maaari mo itong ipagbili at magkaroon ng maraming pagkain? Ngumiti lamang si Mateo. Kung hindi akin, hindi ko kukunin. Natahimik ang batang babae. Makalipas ang ilang sandali ay isang paru-paro ang lumipad at dumapo sa bulaklak. Biglang umihip ang banayad na hangin. Unti-unting kumislap ang buong paligid. Nagulat si Mateo. Ang batang babae ay napalibutan ng maliwanag na liwanag. Unti-unti siyang nagbago ng anyo. Lumitaw ang mahahabang pakpak na tila yari sa kristal. Nagningning ang kanyang kasuotan. Saka siya nagsalita. Ako ang diwatang nagbabantay sa mahiwagang bulaklak na ito. Napayuko si Mateo sa pagkabigla. Huwag kang matakot. Hindi ko po alam. Matagal kitang sinusubaybayan. Lagi mong pinipili ang kabutihan kahit wala kang halos maipakain sa iyong sarili. Tinulungan mo ang usa. Ibinabahagi mo ang maliit na pagkain na natatanggap mo. Hindi ka nagrereklamo sa iyong kapalaran. Napaluha si Mateo. Wala naman po akong nagawang dakila. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng ginagawa, kundi sa kadalisayan ng puso. Unti-unting kumislap ang mahiwagang bulaklak. Mula rito ay nahulog ang isang munting buto na tila gawa sa liwanag. Iniabot iyon ng diwata kay Mateo. Ito ang unang biyayang ipagkakaloob ko sa iyo. Dahil napatunayan mong ang kabutihan ay hindi nabibili ng kayamanan. Maingat na tinanggap ni Mateo ang mahiwagang buto habang hindi niya alam na ito pa lamang ang simula ng isang pambihirang paglalakbay na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Tahimik na nakatayo si Mateo habang hawak sa kanyang palad ang munting butong ibinigay ng diwata. Hindi ito karaniwang buto. Bagamat kasinlaki lamang ito ng butil ng mais, tila may banayad na liwanag na nagmumula rito. Hindi ito nakakasilaw, ngunit sapat upang maramdaman niya ang kakaibang init na tila nagbibigay ng pag-asa sa kanyang puso. Nakangiting minasdan siya ng diwata. Huwag mong isipin na ang biyayang ito ay para lamang sa iyong sarili, wika nito. Ang tunay na halaga nito ay makikita lamang kung gagamitin mo ito para sa ikabubuti ng iba. Tahimik na tumango si Mateo. Ano po ang dapat kong gawin?
Itanim mo ito sa isang lugar na malinis ang iyong hangarin. Huwag mo itong itanim dahil sa kasakiman o paghahangad ng kayamanan. Diligan mo ito ng sipag, pag-asa at kabutihan. Kapag dumating ang tamang panahon, ibibigay nito ang biyayang nararapat. Pagkasabi nito ay unti-unting naglaho ang diwata hanggang sa tuluyan na lamang itong nagmistulang sinag ng umagang sumikat sa pagitan ng mga puno. Naiwang mag-isa si Mateo. Marahan niyang isinilid ang mahiwagang buto sa maliit na supot na nakasabit sa kanyang baywang. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng diwata. Hindi siya naghahangad ng malaking kayamanan. Pangarap lamang niyang magkaroon ng sapat na pagkain sa bawat araw at isang maayos na tahanang hindi tinatagos ng ulan. Pagdating niya sa kanyang kubo ay napansin niyang mas lalo pang nasira ang bubong dahil sa magdamag na pag-ulan. May mga bahagi ng dingding na halos bumigay na rin. Napabuntong hininga siya, ngunit sa halip na malungkot ay nagpasalamat pa rin siya. May bubong pa rin akong masisilungan. Maraming salamat. Kinabukasan ay maagang-maaga siyang nagtungo sa maliit na bakanting lupa sa likod ng kanyang kubo. Noon pa man ay nais na niyang magtanim doon, ngunit hindi naging mabunga ang lupa dahil sa katigasan nito. Hinukay niya ang lupa gamit lamang ang isang lumang kahoy na nagsisilbing pala. Matagal niyang pinagpaguran ang maliit na bahagi ng lupa hanggang sa lumambot ito. Dahan-dahan niyang inilagay ang mahiwagang buto. Tinabunan niya ito ng lupa at saka diniligan gamit ang isang lumang banga na may kaunting tubig. Pagkatapos ay lumuhod siya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit ipinapangako kong hindi ko gagamitin ang biyayang ito para lamang sa aking sarili. Lumipas ang ilang araw. Walang anumang tumubong halaman. Patuloy pa rin siyang nagdidilig tuwing umaga at hapon. Napansin ito ng ilang taga na yon. May ilan na nagtawanan. Ano bang itinanim mo riyan, Mateo? Kayamanan ba ang tutubo dyan? Ngumiti lamang siya. Hindi ko rin alam, maghihintay na lamang ako. Lumipas pa ang ilang linggo. Isang madaling araw, nagising si Mateo dahil sa kakaibang samyo ng hangin. Lumabas siya ng kubo. Nagulat siya sa kanyang nakita. Sa mismong lugar na kanyang tinamnan ay may tumubong maliit na halamang kulay luntian. Hindi ito ordinaryong halaman sapagkat ang mga dahon nito ay may munting kislap na tila nababalutan ng hamog kahit wala pang sumisikat na araw. Napaluha si Mateo. Alam niyang nagsisimula ng magkatotoo ang biyayang ipinangako ng diwata. Hindi pa niya alam kung ano ang magiging bunga nito, ngunit dama niyang may malaking pagbabago ng paparating sa kanyang buhay. Mabilis na lumaki ang mahiwagang halaman sa loob lamang ng ilang araw. Habang ang ibang puno ay inaabot ng maraming buwan bago lumago, ang halamang itinanim ni Mateo ay tila may sariling lakas na nagpapabilis sa paglaki nito. Ngunit nanatili pa rin siyang tahimik. Hindi niya ito ipinagmalaki sa mga tao. Patuloy pa rin ang kanyang simpleng pamumuhay. Isang tanghali ay dumaan siya sa nayon upang humingi ng pagkain. Habang naglalakad, nakita niya ang isang batang lalaki na umiiyak sa tabi ng daan. Lumapit siya rito. Bakit ka umiiyak, iho? Nawala po ang baon kong pagkain. Wala na po akong makakain. Hinipo ni Mateo ang maliit na supot na dala niya. Ang tanging laman nito ay isang pirasong tinapay na ibinigay sa kanya ng isang mabait na babae noong umaga. Iyon lamang ang kanyang pagkain sa buong maghapon. Sandali siyang napaisip. Pagkatapos ay iniabot niya ang tinapay sa bata. Ito na lamang ang kainin mo. Pero kayo po, makakahanap pa ako mamaya. Nagpasalamat ang bata at masayang umalis. Naiwan si Mateo na walang pagkain.
Sa halip na magsisi ay ngumiti lamang siya. Habang pauwi siya sa kanyang kubo, muling umihip ang banayad na hangin. Pagdating niya sa likod ng kanyang bahay ay nagulat siya. Ang mahiwagang halaman ay namulaklak na. Isa lamang ang bulaklak nito, ngunit napakaganda. Sa gitna nito ay may nakasabit na isang gintong bunga na hindi pa niya kailanman nakita. Hindi ito kumikinang dahil sa ginto. Kumikinang ito dahil tila may liwanag na nagmumula sa loob nito. Biglang narinig niya ang tinig ng diwata. Ang bawat kabutihang ginagawa mo ay nagbibigay lakas sa halamang ito. Kapag pinili mong unahin ang iba kaysa sa iyong sarili, lalo itong namumunga. Napatingin si Mateo sa mahiwagang bunga. Hindi ko po ito nauunawaan. Darating ang panahon na mauunawaan mo ang tunay na kahulugan ng biyayang ito. Muling naglaho ang tinig. Naiwang nakatingin si Mateo sa kakaibang bunga habang unti-unti niyang napagtatanto na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto kundi sa kabutihang kusang ibinibigay sa kapwa. Kabanata 5. Ang unang himala ng mahiwagang bunga. Lumipas ang ilang araw matapos mamunga ang mahiwagang halaman. Tuwing umaga ay dinadalaw ito ni Mateo. Hindi niya pinipitas ang nag-iisang gintong bunga sapagkat naaalala niya ang bilin ng diwata na hintayin ang tamang panahon. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang tila lumalaki ang bunga sa bawat pagsikat ng araw. Ang liwanag nito ay lalo ring tumitingkad, ngunit hindi ito nakakasilaw. Sa halip, nagbibigay ito ng kakaibang kapayapaan sa sinumang makakakita. Hindi nagtagal ay kumalat sa nayon ang balitang may kakaibang halaman sa likod ng kubo ni Mateo. May mga taong nagtungo roon upang makita ito. May ilan na namangha, may ilan namang nagduda. Imposibleng magkaroon ng ganyang halaman. Baka may salamang ka. Marahil ay nakahanap siya ng nakatagong kayamanan. Tahimik lamang na nakinig si Mateo. Hindi siya nakipagtalo. Alam niyang hindi lahat ay agad maniniwala sa mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Isang hapon ay dumating ang matandang babaeng matagal nang tumutulong sa kanya. Nakita nito ang mahiwagang bunga at napaluha. Mateo, hindi ako nagkamali sa paniniwalang darating din ang araw ng iyong pagpapala. Ngumiti ang matanda. Kung may biyayang dumating sa akin, nais kong ibahagi ito sa lahat. Lumipas pa ang isang linggo. Isang madaling araw ay kusang nahulog ang gintong bunga mula sa halaman. Marahan itong sinalo ni Mateo. Mainit ito sa kanyang palad, ngunit hindi nakapapaso. Pagkabukas niya rito ay wala siyang nakitang ginto o mamahaling hiyas. Sa halip, may maliliit na butil na kulay ginto ang laman nito. Naguguluhan siya. Sa sandaling iyon ay muling narinig ang tinig ng diwata. Itanim mo ang mga butil na iyan sa iyong bakuran. Sinunod niya ang bilin. Maingat niyang itinanim ang bawat butil sa magkakahiwalay na bahagi ng lupa. Lumipas ang ilang araw. Mabilis na tumubo ang mga halaman. Hindi nagtagal ay namunga ang mga ito ng masasarap na prutas, matatamis na gulay, at mga halamang hindi agad nalalanta. Namangha si Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nagkaroon siya ng sapat na pagkain. Ngunit hindi niya ito inipon. Nag-ani siya ng mga bunga at ipinamahagi sa mga pamilyang walang makain. May mga batang muling nabusog, may matatandang nakatikim ng sariwang pagkain. Unti-unting nagbago ang pananaw ng maraming taga-nayon tungkol kay Mateo. Nakita nilang ang biyayang natanggap niya ay hindi niya ginamit upang yumaman, kundi upang makatulong sa iba. At habang lalo siyang nagbabahagi, lalo pang sumasagana ang kanyang ani.
Habang lumilipas ang mga buwan, naging kilala sa mga karatignayon ang kabutihan ni Mateo. Maraming tao ang dumarayo upang humingi ng tulong at walang sino mang umuuwi na walang dalang pagkain. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang kasaganaan. Sa kabilang bahagi ng nayon ay nakatira ang isang mayamang mangangalakal na nagngangalang Don Arturo. Marami siyang lupain, malalaking kamalig at salaping hindi na halos mabilang. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman ay lalo pa rin siyang naghahangad ng higit pa. Nang marinig niya ang kwento tungkol sa mahiwagang halaman ni Mateo, hindi siya naniwala noong una. Subalit nang makita niya mismo ang masaganang ani sa maliit na bakuran ng pulubi, nagsimula siyang mag-isip. Kung mapapasa kamay ko ang halamang iyan, bulong niya sa sarili, mas lalo akong yayaman. Kinabukasan ay nagtungo siya sa kubo ni Mateo. Magalang siyang sinalubong ng matanda. Magandang araw po. Ako si Don Arturo. Nais kong bilhin ang iyong halaman. Umiling si Mateo. Paumanhin po, ngunit hindi ko ito maipagbibili. Dinukot ni Don Arturo ang isang supot na puno ng pilak. Ito ang kabayaran. Ngumiti lamang si Mateo. Hindi po pera ang dahilan kung bakit ko inaalagaan ang halamang ito. Nainis ang mayamang mangangalakal. Dodoblehin ko ang halaga. Hindi pa rin po. 3 ulit? Hindi ko pa rin po maibibigay. Lumalim ang tingin ni Don Arturo. Bakit? Dahil ang biyayang ito ay ipinagkatiwala lamang sa akin. Hindi ito akin upang ipagbili. Tahimik na umalis ang mayaman, ngunit sa kanyang puso ay nagsimula ng tumubo ang matinding inggit. Mula noon ay palihim niyang binantayan ang kubo ni Mateo. Araw-araw ay iniisip niya kung paano niya maaagaw ang mahiwagang halaman. Samantala, walang kamalay-malay si Mateo sa masamang balak na unti-unting nabubuo. Patuloy lamang siyang tumutulong sa mga nangangailangan, naniniwalang ang kabutihan ay laging may kapalit na biyaya kahit hindi ito agad nakikita. Lumipas ang ilang araw matapos tanggihan ni Mateo ang alok ni Don Arturo. Sa araw ay tila payapa ang lahat, ngunit pagsapit ng gabi ay nagsimulang magpakita ng kakaibang pagkabalisa ang mayamang mangangalakal. Hindi siya mapakali. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang naiisip lamang niya ay ang mahiwagang halaman sa bakuran ng pulubi. Lalong lumalim ang kanyang pagnanais na mapasa kanya ang biyayang iyon. Kung sa isang pulubi napunta ang ganoong kayamanan, bulong niya sa sarili, lalo itong nararapat sa isang taong may kakayahang palaguin ito. Paulit-ulit niyang ikinatuwiran sa kanyang isip ang kanyang kasakiman. Pagsapit ng hating gabi, habang tahimik ang buong nayon at ang mga tao ay mahimbing ng natutulog, lihim siyang nagtungo sa kubo ni Mateo. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap. Tanging malamlam na liwanag lamang ang tumatama sa bakuran. Tahimik na lumapit si Don Arturo sa mahiwagang halaman. Nagulat siya nang makitang lalo pa itong gumanda. Ang mga dahon nito ay kumikislap na tila may mga hamog na yari sa kristal. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinukay niya ang halaman kasama ang mga ugat nito. Maingat niya itong inilagay sa isang malaking sako. Akala niya ay walang nakapansin. Ngunit sa sandaling mabunot ang halaman ay biglang humangin ng malakas. Nagsimulang kumilos ang mga sanga ng mga puno. Nagliwanag ang paligid sa loob lamang ng ilang sandali. Natigilan si Don Arturo, ngunit mabilis ding nawala ang kakaibang liwanag. Inisip niyang isa lamang iyong guni-guni. Dali-dali siyang umuwi at itinanim ang mahiwagang halaman sa pinakamaganda niyang hardin. Samantala,
Kinaumagahan ay nagising si Mateo upang diligan ang halaman. Laking gulat niya nang makita ang malaking hukay sa kanyang bakuran. Wala na ang mahiwagang halaman. Napaupo siya sa lupa, hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagsalita. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ang bakanting lugar kung saan dating tumutubo ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay napaluha siya, ngunit hindi dahil nawala ang halaman. Nalungkot siya dahil alam niyang may isang taong piniling gumawa ng masama dahil sa kasakiman. Lumuhod siya at marahang nanalangin. Sana'y maliwanagan ang puso ng taong kumuha nito. Mas mahalaga ang kanyang pagbabago kaysa sa pagbabalik ng halaman. Sa sandaling iyon ay muling naramdaman ni Mateo ang banayad na simoy ng hangin. Tila may isang hindi nakikitang nilalang na nakikinig sa kanyang panalangin. Sa malaking hardin ni Don Arturo ay buong pagmamalaki niyang itinanim ang mahiwagang halaman. Inutusan niya ang kanyang mga utusan na diligan ito araw-araw. Nilagyan niya ng pinakamainam na pataba ang lupa. Pinaligiran niya ito ng bakod upang walang makalapit. Buong tiwala siyang sa loob lamang ng ilang araw ay mamumunga na rin ito ng sagana. Ngunit lumipas ang isang araw. Walang nangyari. Lumipas ang 3 araw. Nanatiling nakayuko ang mga dahon. Lumipas ang 1 linggo. Unti-unti itong nalanta. Nagtaka si Don Arturo. Dinagdagan pa niya ang pagdidilig. Pinalitan niya ang lupa. Nag-utos siyang maglagay ng mas maraming pataba. Subalit lalo lamang humina ang halaman. Hanggang isang madaling araw ay tuluyan itong natuyo. Kasabay nito ay tila naglaho ang lahat ng kakaibang liwanag na taglay nito. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malamig na hangin. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa hardin. Mula rito ay lumitaw ang diwata. Tahimik siyang nakatingin kay Don Arturo. Nanginig ang mayamang mga ngalakal. Kayo? Ako ang nagbabantay sa mahiwagang bulaklak. Napayuko si Don Arturo. Bakit po namatay ang halaman? Sumagot ang diwata sa mahinahong tinig. Ang biyaya ay hindi nabubuhay sa lupang pinataba ng kasakiman. Hindi ito lumalago sa kamay ng magnanakaw. At kailanman ay hindi mamumunga ang kabutihang inagaw. Napuno ng hiya ang puso ni Don Arturo. Naalala niya ang kabutihan ni Mateo, na kahit mahirap ay handang magbahagi sa iba. Samantalang siya, sa kabila ng napakaraming ari-arian, ay lalo pang naghangad ng hindi kanya. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Ako po ay nagkamali. Tahimik na tumingin ang diwata sa kanya. Ang tunay na kapatawaran ay hindi lamang hinihingi sa salita. Ipinapakita ito sa gawa. Pagkasabi nito ay unti-unti siyang naglaho. Iniwang mag-isang nakaluhod si Don Arturo sa gitna ng kanyang hardin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang bigat ng sariling pagkakamali at naisip niyang may isang tao siyang kailangang puntahan upang humingi ng tawad. Mula nang mawala ang diwata sa kanyang harapan, hindi na naging payapa ang kalooban ni Don Arturo. Ang malawak niyang bahay, ang kanyang mga kamalig na puno ng ani at ang mga baol na naglalaman ng salapi ay hindi na nakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Sa bawat paggising niya ay naaalala niya ang mga salitang binitiwan ng diwata. Ang biyaya ay hindi nabubuhay sa lupang pinataba ng kasakiman. Unti-unti niyang naunawaan na hindi ang pagkawala ng mahiwagang halaman ang tunay niyang parusa. Ang pinakamabigat na kaparusahan ay ang malaman niyang pinili niyang gumawa ng masama sa isang taong wala namang ibang ginawa kundi ang tumulong sa kapwa. Isang umaga ay maaga siyang nagtungo sa kubo ni Mateo. Nadatnan niya ang matanda na naglilinis ng bakuran.
Bagamat wala na ang mahiwagang halaman, maayos pa rin niyang inaalagaan ang paligid ng kanyang tahanan. Nang makita ni Mateo si Don Arturo ay magalang niya itong binati. "Magandang umaga po." Hindi agad nakapagsalita ang mayamang mga ngalakal. Unti-unti siyang lumuhod sa harap ng matanda. Napatingin si Mateo sa kanya. "Ano po ang inyong ginagawa?" "Humihingi ako ng tawad." Nagulat ang matanda. Inamin ni Don Arturo ang lahat. Isinalaysay niya kung paano niya ninakaw ang mahiwagang halaman, kung paano ito nalanta sa kanyang hardin, at kung paano siya kinausap ng diwata. Habang nagsasalita siya ay patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Ako ang kumuha ng halaman mo. Hindi ako nakontento sa dami ng aking yaman. Pinairal ko ang aking kasakiman. Patawarin mo ako." Tahimik na nakinig si Mateo. Hindi siya nagsalita ng ilang sandali. Sa halip ay marahan niyang itinayo si Don Arturo. "Hindi ko po kayo kinamumuhian." Mas lalo pang napaiyak ang mayamang lalaki. "Paano mo ako napapatawad matapos kong gawin iyon?" Ngumiti si Mateo. "Kung magtatagal ang galit sa puso ko, ako rin ang mahihirapan. Mas mabuti nang magpatawad kaysa habang buhay na magdala ng sama ng loob." Napayo ko si Don Arturo. Sa araw na iyon ay ipinangako niyang babaguhin niya ang kanyang pamumuhay. Nagpasya siyang buksan ang kanyang mga kamalig upang makapagbigay ng pagkain sa mga mahihirap. Tinulungan niya ang mga magsasakang walang sariling lupa. Nagpagawa siya ng balon upang magkaroon ng malinis na tubig ang buong nayon. Nagpatayo rin siya ng maliit na silungan para sa mga matatanda at mga ulilang walang matirhan. Unti-unti niyang napagtanto na ang kayamanan ay mas nagiging mahalaga kapag ginagamit upang magbigay ng pag-asa sa kapwa. Sa malayo, sa gitna ng kagubatan, tahimik na pinagmamasdan ng diwata ang lahat ng nangyayari. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alam niyang nagsisimula ng magbago ang puso ng taong minsang nilamon ng kasakiman. Lumipas ang maraming buwan, malaki na ang ipinagbago ng nayon. Dahil sa pagtutulungan ng mga mamamayan, naging masagana ang kanilang mga bukirin. Wala nang batang natutulog ng gutom at ang mga matatanda ay hindi na nababahala kung saan kukuha ng pagkain sa susunod na araw. Si Don Arturo ay hindi na nakilala bilang isang sakim na mangangalakal. Sa halip, siya ay naging huwaran ng pagbabagong loob. Patuloy naman si Mateo sa kanyang payak na pamumuhay. Hindi siya humiling na maibalik ang mahiwagang halaman. Nanatili siyang mapagkumbaba at masaya sa bawat araw na ipinagkakaloob sa kanya. Isang tahimik na dapit hapon, habang naglalakad siya sa landas na una niyang pinagtagpuan ng diwata, muli niyang naramdaman ang mabangong simoy ng hangin. Pagdating niya sa gitna ng parang, ay nakita niyang muli ang kakaibang bulaklak. Mas maganda ito kaysa noong una niya itong nasilayan. Ang mga talulot nito ay kumikislap na tila binubuo ng liwanag ng umaga. Sa tabi nito ay muling lumitaw ang diwata. "Mateo," ngumiti ang matanda at magalang na yumuko. "Maraming salamat sa lahat ng inyong biyaya." Umiling ang diwata. "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ang kabutihan sa iyong puso ang nagbukas ng pintuan ng mga himala." Pagkatapos ay iniunat ng diwata ang kanyang kamay. Mula sa mahiwagang bulaklak ay lumipad ang daan-daang munting butil ng liwanag. Tinangay ang mga ito ng hangin at kumalat sa buong kagubatan at sa iba't ibang bahagi ng nayon. "Saan po mapupunta ang mga iyon?" tanong ni Mateo. "Sa mga taong may pusong handang gumawa ng mabuti."
Ang bawat butil ay magiging binhi ng pag-asa. Hindi lahat ay magiging mayaman sa salapi, ngunit ang sinumang mamuhay ng may kabutihan, katapatan at pagmamahal sa kapwa ay tatanggap ng biyayang higit pa sa kayamanan. Napangiti si Mateo. Nauunawaan na niya ngayon ang tunay na kahulugan ng mahiwagang bulaklak. Hindi ito nilikha upang magbigay lamang ng kasaganaan. Ito ay paalala na ang kabutihan ay isang binhing kapag itinanim sa puso ng tao ay magbubunga ng pag-asa, pagkakaisa at tunay na kaligayahan. Muling nagliwanag ang buong parang. Unti-unting naglaho ang diwata kasama ng mahiwagang bulaklak. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa puso ni Mateo habang siya ay dahan-dahang naglalakad pauwi. At mula noon, ang kwento ng pulubi at ang mahiwagang bulaklak ay naging alamat sa kanilang nayon. Isang kwentong paulit-ulit na isinasalaysay sa bawat salinlahi upang ipaalala na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa kabutihang ibinabahagi sa kapwa at sa pusong marunong magpatawad. Wakas.